Napigilan ni Junmar at kay Soto itong si Sam Tiguara ang 7-6 na malakas na sentro ng Taiwan Mustangs at maganda ang 4-5 combo nila. Epektibo si Junmar bilang first man sa loob ng paint habang si kay Soto naman nakaabang para sa help defense. Hindi na nga basta-basta, may iskura ng Gilas sa loob ng paint dahil na rin sa solid ang depensa ng Gilas kapag nandyan sina Fajardo at kay Soto. Solid ang bigs natin kay Soto at Junmar sa kanilang laro, 9 points, 9 rebounds para kay Kai, habang si Junmar naman solid na 8 points, 4 rebounds na may kasama pang 4 assists. Napansin rin natin napaka-epektibo ng jump shot ni Junmar sa mid-range. Suwabing-suwabe ang pagpasok at relax na nga siyang tumira dahil merong kay Soto siyang kasama na nasa loob ng paint, pwedeng makipagagawan sa rebound. Hindi na nag-iisa si Junmar ngayon, dalawa na sila ni kay Soto, solid ang laro sa loob ng paint. Madalas na iwan na open si Junmar sa mid-range, nalilito ang depensa ng kalaban, sino ba ang sentro, si Kai ba o si Junmar, at kung lumabas naman si Tiguara o yung sentro para depensahan si Junmar, kay Soto naman ang aatake sa basket, alley play ang posibleng mangyari. Nagustuhan natin ang Junmar at kay Soto sa 4 at 5, epektibo sa opensa at depensa. Isang solid Gilas team ang napanood natin, kalat ang pag-score sa opensa, lahat nakagawa, at kapag ganito ang laro ng isang team, mabubuwag talaga ang depensa ng kalaban, malilito sila sa kung sino ang dapat nilang depensahan ng mabuti. Maging si Tamayo nga rin, pinasaya ang mga Filipino basketball fans, bumitaw ng tira sa half court pasok, buzzer beater pa nga para dito kay Carl Tamayo. Isa pang highlight natin, Kevin Kiambao to kay Soto connection, pang highlights rin ang datingan, bilis ng pass sa magandang position ni kay Soto. Simple lang ang basketball, pasak agad kapag malapit sa basket ang iyong kakampi at mismatch pa nga ang nagbabantay. Wagi ang Gilas laban sa team ng Taiwan Mustangs at ngayon naman ay aalis na ang Gilas papunta sa kanilang susunod na tune-up game at ito ay sa Turkey. Home court ngayon ng kalaban at manonood nga rin ang mga basketball fans doon sa Turkey para suportahan ang kanilang national basketball team. 11 players ang gagamitin ni Coach Tim Cone at naiintindihan natin ito dahil ang gustong gawin talaga ni Coach Tim ay solid core na Gilas at nakikita natin kakayanin ng Gilas na maging top 4 dito sa Asia. Malaki ang chance na tatalunin ng lineup na ito ang New Zealand sa FIBA Asia Cup qualifiers at beatable na rin talaga ang Tall Blacks. Mas maganda ang naipakitang laro ni Kai sa NBL Australia kumpara sa ibang players ng New Zealand. Halos parehasan nga rin lang sina kay Soto at Tiguara sa loob ng paint, 9 points, 9 rebounds si Kai, konting lapad pa habang papunta si Kai sa kanyang mid-20s at sigurado magkakalaman palalo ang katawan niya. Mas bibigat ang magiging laro sa loob ng paint. Bahamas nga rin, solid ang kanilang lineup, Klay Thompson, Naz Reid at iba pang NBA players. Nagkakaroon na nga ng balanse ang Olympics men's basketball. Mas malalim lang ang rotation ng USA. Solid na solid NBA players pa rin ang nasa lineup. 74-64 ang score ng Gilas laban sa team ng Taiwan Mustangs. Solid na laro ang kanilang ipinakita. Mustangs nasa 3 nga rin ang import, kaya naman lumaban sila laban sa Gilas team. Gilas Pilipinas Women's Under 18 tinabakan ng kanilang kalaban na Maldives, 141-18 ang score ng laro. Maraming ganap sa FIBA ngayon at sunod-sunod na nga ito hanggang sa Olympics. Meron pa tayong SGA na nagbabalak sungkitin ang gold medal sa Jones Cup, Abando at iba pa. Nag-iinit na rin Team B ng Gilas. Maganda ang programa ng SGA, mas marami tayong locals na madidevelop pa dahil sa international exposure sa high-level competition. National basketball players ng Turkey ang makakalaban ng mga Gilas players. Malakas nga rin ang mga players nila kahit na hindi maglaro itong si Sengun dahil karamihan sa kanila sa Europa naglalaro. Ang pinakamalapit sa level ng competition sa NBA, dito rin galing sina Giannis, Luka at iba pang top NBA players na tumatapat nga rin sa USA NBA basketball players. Kay Soto at ang Gilas team laban sa Turkey, susunod na at ito ay sa 27. Pampainit na muna ng mga players natin para mas solid na ang kanilang place at chemistry pagdating sa Olympic qualifying tournament na kung saan Latvia at Georgia ang kanilang makakalaban dito. Hindi nga lang basta-basta ang team ng Taiwan Mustangs dahil malalakas ang kanilang mga import at mas matangkad pa nga. Kay Soto yung isa, mas malapad rin ang kanyang katawan kaya lamang ng konti sa loob ng paint, pero ang weak side nga rin ni Tiguara ay mas mabagal ito kumpara kay Soto. Solid ang laro ng Taiwan Mustangs, mainit-init pa sila mula sa Asian tournament kaya naman merong chemistry ang kanilang laro na itatapat nila sa Gilas team. Makikita naman natin ang laro ng Gilas, sila pa rin ang mga players yung naglaro sa FIBA Asia Cup qualifiers laban sa team ng Chinese Taipei at Hong Kong. Konti lang ang napalitan dahil sa injury, kaya naman gamay na gamay nila ang sistema at ang amoy ng bawat isa sa team. Mas madali ang takbo ng play at galaw ng bola. Kay Soto, kailangan talaga na makapagpakitang gilas sa larong ito. Mabibilis at matalinong opensa kasama ng kanyang mga kakampi. Sigurado nga rin na makakalamang itong si Kai sa laro. Dadaanin sa magandang plays ang opensa. Pwede rin nasubukan ni Kai ang kanyang post move para masukat niya ang kanyang kakayahan dito. Kawamura kay Soto. Maganda ang mga plays na nagawa sa Japan B1 B-League. Ngayon, Brownlee to kay Soto ang mangyayari sa Gilas team. Justin Brownlee, mataas ang basketball IQ. Alam ang gagawin sa opensa kapag nakita niya si Kai Soto na maganda ang pwesto. Ang gusto natin kay Justin Brownlee ay isa nga siyang team player. Ibig sabihin, hindi gaanong pilit ang mga tira. Palaging hinahanap ang mas open na kakampi kapag na double team o naipit sa depensa ng kanilang
kalaban. Kaya nga rin gustong gusto siya ng mga Gilas fans. Alam ang sistema, hindi gaanong star player ang datingan, mas inuuna ang team play kesa sa naghahabol ng score para sa stats lamang. Nagsimula na ang mga tune-up game para sa Olympic qualifiers at maging ang mga teams na kasali nga rin sa Olympics ay nagbabakbakan na rin sa warm-up games kagaya ng Japan laban sa Australia at ang isa pang nakakagulat ay talo ang Poland laban sa team ng Croatia. Sa FIBA rankings ay number 30 ang Croatia, ang Poland naman ay nasa number 15. Ibig sabihin lang nito pwedeng mangyari ang lahat sa Olympic qualifiers. Lahat ng mga teams, lalong-lalo na yung mga nasa ilalim sa FIBA rankings, mas matindi ang kagustuhan na manalo at makapagtala ng history upset para sa kanilang bansa. Kagaya ng Pilipinas, handa na ang mga players natin, ibibigay nila ang kanilang best game para sa bayan at susubukan nilang mabigyan ng karangalan ang ating bansa. Pinataob nga rin ni Zubac at ng team ng Croatia ang team ng Poland na kinabibilangan ni Jeremy Sohan at tinambakan nila ang mga ito sa kanilang warm-up game para sa Olympic qualifying tournament, pero hindi naman naglaro si Jeremy Sohan dito at nanood lamang siya. Iba talaga ang mga NBA players, kailangan malakihan ang bayad dahil hindi papatol ang mayan sa practice game kung konti lamang ang offer sa kanila. Iwas injury nga rin naman para sigurado na makapaglaro sila sa OQT, pero yung experience na nakikipag-compete bilang isang team ang nawala dito kay Jeremy Sohan dahil hindi nga ito naglaro sa mga warm-up games ng Poland. Nakikita natin na parang kakayanin ng Gilas ng Poland na walang Sohan at maging itong si Balcerowski nga ay hirap na hirap dito kay Zubac, kaya mahihirapan rin siya dito kay Soto at Junmar Fajardo. Kita natin ang score 80-68, panalo ang Croatia na mas mababa ang rank sa FIBA. Nagsimula na nga at dire-diretso na ang laro ng basketball simula sa warm-up games, Olympic qualifiers hanggang sa Olympics na malapit na nga ring magsimula at tututukan ito ng buong mundo. USA at Canada ang prediction ng karamihan para sa gold medal. Kay Soto simula na ang kanyang NBA gold campaign ngayong 2024. Sa practice game na ito, nalagay kaagad sa matinding matchup. Pabigat ng pabigat ang mga teams na makakalaban ng Gilas dahil ang susunod ay ang team ng Turkey, Poland. Di hamak na mas sanay sa high-level competition, pero Gilas boys natin nagkabol nga rin sa high-level competition at naglaro rin sila abroad at yung iba top players natin sa PBA, kaya naman lalaban talaga ang Gilas. Ipapakita na hindi basta-basta nagpapatalo ang mga Pinoy sa larangan ng basketball.